Hindi lang ang nangyayaring tensyon sa Pasipiko o kaya'y giyera sa Ukraine at Russia at Hamas laban sa mga Hudyo ang siyang ang matinding umiinit sa kasalukuyang panahon, bagkus ay ang magkatabi ding mga nasyon na dating parehas na kasapi ng USSR ay patuloy pa rin ngang nagkikiskisan na maaari talagang mag-ugat para naman sa isa pa uling digmaan dito sa mundo. Mga ka-Sirtops, ang pagpapalakas at ang mga bagong sandata na inacquired ng Armenia laban sa Azerbaijan ang siyang ang tatalakayin natin sa video na ito. Terminator 3, this is Terminator. Stalker's test is acting a paid low crew that went down in the area. Over. Sa kasalukuyan ay habang nakabitin sa isang hibla ang panandaliang katahimikan sa pagitan ng dalawang magkairingan ding mga bansa na Armenia at Azerbaijan, ay tila ba'y isa naman itong pagkakataon para kanilang samantalahin ang mas pagpapalakas ng kani-kanilang puwersa, partikular na yung mga hanay na nakadestino sa kani-kanilang mga pinag-aagawang teritoryo. Sa katunayan ay sa pinaka-latest na acquisition drive ay naiulat ngang ang panig ng Armenia ay paspasong umorder sa bansa ng India ng isang sandata na ikinukonsidera pa namang siyang pinakamahusay pagdating sa kinabibilangang kategorya, at ito ay walang ang iba kundi ang armas na tinatawag na ATAGS o ang Advanced Towed Artillery Gun System. Ang nasabing ang pagpoprocure ay inilabas kasabay ng pagsasapinal din ng Indian Army para din sa kontrata ukol sa katulad na sandata, sapagkat ang tinutukoy ngang ATAGS artillery ay ang siya ding weapon na i-deploy ng militar ng India para naman ipantapat sa mga Chino kaugnay rin sa kanilang pinagtatalo ng mga hangganan, at tinatayang nasa 310 units na mga ATAGS ang plano nga nilang i-deploy sa naturang mga area. Ang Advanced Towed Artillery Gun Systems ay isang ang matinding armas na magkatuwang na binuo ng DRDO o ng India's Defense and Research Development Organizations at ng dalawa pang kumpanya na Bharat Forge Limited at ng Tata Advanced System Limited. Ang mga ATAGS ay idinisenyo para sa isang high mobility at mabilisang deployment, at kalakip din ng weapon na ito ang kanyang advanced communication system at maging ang kanyang automatic command and control systems. Sa mga nakaraan ay natapos na ring ma-field test ng Indian Army ang mga ATAGS at ito ay ginanap sa lokasyon ng Pokhran, Balasore at Sikkim. At dahil sa may kakayanan ngang i-strike ng mga howitzers na ito ang kanyang mga target na nasa layong 50 kilometers, kung kaya tulad ng nasabi na natin kanina ay ito talaga ang itinuturing bilang ang siyang pinakamahusay na armas pagdating sa kanyang mga katulad na klase. Idagdag pa ang kapabilidad nito na kaya ngang mag-burst ng pagtira ng nasa 5 rounds sa loob lamang ng 60 seconds hanggang sa sustained rate nito na up to 60 rounds kada naman 16 na pong mga minuto. Sakaling ang mapasakamay na ng Armenia ang naturang armas ay papalitan naman ito ang mga obsolete o yung kasalukuyang ginagamit ngayon ng Armenian Army na tulad ng mga Soviet vintage na Didas 30 12mm howitzers at gayon din ng mga 2A65 Mastabi na isa namang 152mm na mga howitzers. Sa panig pa rin ng Armenia ay kailangan talaga nila ang ATAGS mula sa India at ang ilan pang mga armas mula naman sa gawa ng Pransya, sapagkat ayon nga sa kanilang intelligence ay nagpaplano na nga umano ang puwersa ng kalaban nilang Azerbaijan ng isa ding mas matindi o isa talagang full-scale war laban sa kanila. At sa ngayon pa naman ay hitik din ang mga Azerbaijani na mga sandata na mula naman sa Turkey at sa bansa ng Pakistan. Matatanda ang dati na nating tinalakay na ang Armenia at Azerbaijan ay parehong naging miyembro ng isang military alliance na pinangungunahan ng Russia, at ito ay ang CSTO na sinasabing ang itinatapat naman laban sa alyansa ng NATO. Yun nga lang ay noon pa man ay kumalas na ang Azerbaijan sa naturang organisasyon habang ang Armenia naman ay nanatili dito.
Pero sa nangyayaring bakbakan sa Nagorno-Karabakh region ay dito animoy nanlamya ang Armenia kaugnay sa kakayanan ng Russia para sila ay tulungan at ipagtanggol sakaling ang may madihado sa isa sa miyembro ng grupong CSTO. Maaalala kasing marami na ring naganap na salpukan sa pagitan ng Azerbaijani at Armenian military dahil sa kanilang territory conflict, subalit hanggang sa kasalukuyan ay walang ang konkretong tugon si Vladimir Putin kung paano ito lubos na aaksyon upang wakasan ang hidwaan o kaya'y kung paano niya lubos na maipagtatanggol ng pwersa ang medyo nadidihado niyang kaalyado na Armenia laban naman sa dating kasapi na Azerbaijan. Kung kaya't ang nangyayaring ang kaguluhan sa dating magkaalyadong mga nasyon ay hindi lang naglantad sa matinding alitan ukol sa kalupaan, kundi wari na isiwalat din sa kaganapang ito na medyo hirap talaga ang Russia na pangunahan o kaya'y ipagtanggol ang ilan sa umaasa sa kanyang mga kaalyado, lalo pat abala nga ito sa nangyayari pa ring opensiba o ang kanilang pagsakop sa kadikit na bansa ng Ukraine.